Magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat. At ang babasahin ko po ay sa Exodus chapter 17 verses 1 to 4. Tagalog version. Ang bukal mula sa malaking bato. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpatuloy kapag sinabi ni Yahweh, sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinambatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin? Sa uhaw para pati ang mga anak namin at mga alagang hayop. Last verse 4, kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh. Magsama ka ng, Last verse 4, kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 17 verse 5 to 7. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Yun nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Mariba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 17 verse 8 to 10. The king Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 17 verse 11 to 13. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakabababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangamit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Yun lang po. Amen. Gabi po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po yung mag-i-exhort para po kay Brother Boyet Rivero. Exodus 17 verse 14 to 16. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moses ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh, ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga
Amalikita. Salamat po sa bawat isa. Isang mapagpalang araw po ng Martes sa ating lahat para po sa ating devotion. Tayo po ay nasa chapter 17 na po ng Exodus at sa pagkakataong ito gusto ko pong ibahagi sa inyo ang verses 1 to 4. Sabi po rito, all the congregation of the people of Israel moved on from the wilderness of Sin by stages, according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. Therefore the people quarreled with Moses and said, give us water to drink. And Moses said to them, why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? But the people thirst for water, and the people grumbled against Moses and said, why did you bring us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? So Moses cried to the Lord, what shall I do with these people? They are almost ready to stone me. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus 17 verse 5 to 7. The Lord answered Moses, go out in front of the people, take with you some of the elder of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elder of Israel. And he called the place Massa and Meribah, because the Israelites quarreled, and because they tested the Lord, saying, is the Lord among us or not? Yun lang po, parihin ng Diyos. Muli, magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat at ibabasa ko po si Maylin sa Exodus chapter 17 verses 8 to 10. Ang sabi po rito sa English translation, the Amalekites defeated. The Amalekites came and attacked the Israelites of Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites tomorrow. I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. 10. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron and Hur went to the top of the hill. Amen. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. A blessed morning to everyone. Ang aking pong babasahin ay para po kay Red, chapter 17 sa Exodus, verses 11 to 13. English translation. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But wherever he lowered his hands, the Amalekites were winning. 12. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steadily till sunset. 13. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Amen. Ito lamang po. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 17 verses 14 to 16. Ito po ang sinasabi. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll, something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of the Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. 16. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Yan lang po. Maraming salamat. God bless.